Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay madalas nagigising na tuyong-tuyo ang bibig, na para bang ngumata ng bulak-buong magdamag, itigil mo muna ang lahat ng ginagawa mo at makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko. Dahil ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay mo o ng isang taong napakahalaga sa iyo. Ang sintomas na ito na itinuturing ng milyon-milyong Amerikano bilang simpleng abala lang ng pagtanda ay isa pala sa pinakaseryoso at pinakamapanganib na babalang kayang ibigay ng katawan. Hindi ito normal at lalong hindi ito basta-basta lang. Kapag binalewala mo ito, maaari itong magdulot ng mga kahihinatnang mas malala pa kaysa sa simpleng hindi komportabling pakiramdam tuwing umaga pagbangon mo. Bilang isang doktor, napakarami ko nang nakita na ganitong kaso. Mga taong hindi pinansin ang desperadong senyales ng kanilang katawan. At ang mga naging resulta ay tunay na nakakatakot. May mga pasyente akong nagkaroon ng nakamamatay na aspiration pneumonia. May mga nagkaroon ng malulubhang impeksyon na kumalat sa dugo. May mga umabot sa sepsis na naging sanhi ng kamatayan. At lahat ng ito ay nagsimula sa tila inosenteng sintomas, ang paggising na tuyong-tuyo ang bibig. Ang mas nakakagulat na katotohanan na hindi madalas nabibigyang diin ay ito. Ang tuyong bibig pagising ay hindi lang basta istorbo. Maaari itong maging seryosong babala ng mas malalim na problemang medikal. Ngunit madalas, napagkakamalan itong normal na bahagi ng pagtanda. Samantalang sa totoo lang, maaaring ito ay sigaw ng katawan na humihingi ng agarang atensyon. Sa likod ng tila, simpleng panunuyo na ito ay maaaring may nakatagong panganib. May malinaw na ugnayan ito sa mga sakit tulad ng aspiration pneumonia, kung saan ang pagkain at bakterya ay maaaring makapasok sa baga at magdulot ng malubhang impeksyon. Maaari rin itong mag-ambag sa mga impeksyong kumakalat sa dugo at humahantong sa sepsis. Ang patuloy na hirap sa pagnguya at paglunok ay maaaring magdulot ng malnutrisyon, panghihina ng kalamnan, at mas mataas na panganib ng pagkadapa o pagkahulog. Ang hindi komportableng pakiramdam sa bibig ay maaari ring magdulot ng pag-iwas sa pakikisalamuha na kalaunan ay nakaaapekto sa kalusugan ng isip at pag-iisip. At kapag pinagsama-sama ang mga ito, maaari silang magbukas ng pinto sa sunod-sunod na komplikasyong medikal na maglalagay sa iyong kalusugan at maging sa iyong buhay sa seryosong panganib sa mga susunod na linggo o buwan. Sa mga taon ng aking karanasan sa paggamot ng mga pasyente sa mga ospital sa Amerika, nasaksihan ko mismo kung paano ang simpleng tuyong bibig ay nagiging tahimik na emerhensyang medikal. Hindi ito agad na iuugnay sa mas malalalang komplikasyon na sumusunod pagkalipas ng ilang buwan, kaya madalas ay hindi ito nabibigyang pansin sa mga istatistika. Ngunit ang totoo, ang tuyong bibig ay hindi lang pansamantalang abala. Maaari itong maging unang domino sa isang mapanganib na chain reaction sa loob ng katawan, na maaaring humantong sa pulmonya kapag ang mga kontaminadong pagkain na may bakterya ay napunta sa baga, sa progresibong malnutrisyon kapag masyado ng masakit ang pagnguya at paglunok, sa malulubhang impeksyon sa bibig na kumakalat sa buong katawan, at sa mga matitinding kaso na nakikita ko sa klinikal na practice, maging sa kamatayan dulot ng mga komplikasyong nagsimula lamang sa pakiramdam na parang may bulak sa bibig pagbangon. Ngunit narito ang balitang maaaring tuluyang magbago ng takbo ng iyong buhay at magdagdag pa ng mga taon sa iyong inaasahang haba ng buhay. Ang pag-unawa sa panganib na ito, ang unang hakbang upang tuluyan itong mapigilan at mabago ang kalagayan ng iyong kalusugan sa bibig. Mula sa isang tila nakatagong banta tungo sa isang matibay na depensa laban sa sakit. Manatili ka sa akin dahil hindi ko lang ipaliliwanag ng malinaw at detalyado ang siyentipikong dahilan kung bakit ito isang tahimik na emerhensyang medikal na hindi napapansin ng milyon-milyong tao sa Estados Unidos at Canada, na unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating mga magulang, lolo't lola, at maging ng mga nasa gitnang edad na naniniwalang sila ay malusog.
ibibigay ko rin sa iyo ang isang malinaw, praktikal at napatunayang gabay na maaari mong simulan agad upang maagapan ang sitwasyong ito at gawing pagkakataon para mapangalagaan ang iyong kalusugan at posibleng ang iyong buhay. Hindi ko layuning takutin ka o magdulot ng hindi kinakailangang takot. Ang hangarin ko ay gisingin ka sa isang seryosong realidad na maaaring tahimik nang nakaapekto sa iyo habang pinapanood mo ang video na ito. Dahil sa bawat gabing natutulog kang tuyong-tuyo ang bibig, maaaring nabibigyan ng pagkakataon ang mapaminsalang bakterya na dumami at maghanda para makaapekto sa iyong respiratory, cardiovascular at nervous system sa pamamagitan ng mga mekanismong ipapaliwanag ko ng mas detalyado. Ang matutuklasan mo ngayon tungkol sa iyong laway ay maaaring lubos na ikagulat mo at tuluyang magbago sa paraan ng pagtingin mo sa simpleng likidong ito ng katawan. Dahil ipapakita ko sa iyo, batay sa siyensya, na napakahalaga nito para sa iyong kaligtasan, higit pa sa iniisip ng karamihan. Hindi ito pagmamalabis, ito ay purong biyolohiya. At kapag nababawasan o halos nawawala ito sa loob ng 7 hanggang 8 oras ng iyong pagtulog sa gabi, ang iyong bibig ay maaaring maging lugar kung saan mas madaling dumami ang mga mikrobyo. Ang mga bakterya tulad ng Streptococcus pneumoniae, Porphyromonas gingivalis, at iba pang uri ay maaaring mas magkaroon ng pagkakataong dumami kapag kulang ang laway. Kapag nangyari ito, tumataas ang panganib na makaapekto ang mga mikrobyong ito hindi lang sa bibig kundi pati sa baga at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ibubunyag ko rin ang mga posibleng dahilan ng tahimik na problemang ito, mga bagay na madalas ay hindi nabibigyang pansin. Mahigit 500 uri ng gamot na karaniwang nirereseta ng mga doktor sa Amerika ang maaaring magdulot ng panunuyo ng bibig bilang side effect. Kabilang dito ang ilang gamot para sa alta presyon, antidepressants, antihistamines, at marami pang iba na maaaring nasa kabinet mo ngayon. Mayroon ding mga kondisyong medikal tulad ng hindi kontroladong diabetes, Sjogren's syndrome at sleep apnea na maaaring magpakita ng sintomas sa pamamagitan ng tuyong bibig. Ang simpleng senyal na ito ay maaaring pahiwatig na may mas malalim na isyung pangkalusugan na kailangang suriin. Higit sa lahat, ibabahagi ko ang aking personal na 7 hakbang na gabay, isang klinikal na nasubukan at praktikal na paraan upang matulungan kang mapasigla muli ang produksyon ng laway, masuportahan ang kalusugan ng iyong mga glandula, mabawasan ang mapaminsalang bakterya, at mapalakas ang natural na depensa ng iyong bibig dahil may karapatan kang malaman kung ano ang nangyayari sa iyong katawan at kung paano ka kikilos agad upang mapangalagaan ang iyong sarili bago pa lumala ang sitwasyon. Pero bago tayo dumako sa mga posibleng panganib, pag-usapan muna natin ang madalas nakakaligtaang bida sa kwentong ito ng buhay at kalusugan, ang iyong laway. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang laway ay simpleng tubig na may kaunting lagkit. Malaking pagkakamali iyan. Ang laway ay isa sa pinakakomplikado at kahangahangang likido sa ating katawan. Huwag mo itong isipin bilang ordinaryong likido lamang. Isipin mo itong parang isang personal na hukbo na walang tigil na nagbabantay sa iyo. 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, laban sa mga banta na hindi mo man lang namamalayan. Una sa lahat, ang laway ang pangunahing tagapangalaga ng immune system sa loob ng iyong bibig. Puno ito ng mahahalagang antimicrobial compounds tulad ng lysozyme na tumutulong sirain ang pader ng mga selulang bakterya, lactoferrin na naglilimita sa supply ng iron na kailangan ng bakterya para mabuhay, at immunoglobulin A na tumutulong mag-neutralize ng mga virus at bakterya bago pa sila makapamahay. Mayroon pang iba't ibang sangkap na sama-samang kumikilos bilang isang organisadong depensa laban sa milyon-milyong mikrobyo na araw-araw ay pumapasok sa iyong bibig. Sa bawat paglunok mo,
at ginagawa mo ito ng mahigit 2,000 beses sa isang araw. Parang may alon ng panlinis na dumadaloy na tumutulong itulak ang mga mikrobyo patungo sa tiyan kung saan winawasak sila ng asido. Kapag kulang ang laway, nababawasan ang natural na prosesong ito. Ang mga mikrobyo ay maaaring manatili, dumami at magdulot ng impeksyon sa bibig na posibleng makaapekto sa iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Bukod sa pagiging depensa, ang laway rin ang unang hakbang sa pagtunaw ng pagkain. Mayroon itong mahahalagang enzymes tulad ng salivary amylase na nagsisimulang maghiwa-hiwalay ng carbohydrates sa sandaling dumikit ang pagkain sa iyong dila. Mayroon ding lingual lipase na tumutulong sa pagsisimula ng pagtunaw ng taba at mucins na bumabalot sa pagkain upang mas madali itong malunok at mas maayos na maabsorb ang nutrients. Kapag kulang ang laway, naaapektuhan ang buong proseso ng digestion. Maaari itong magresulta sa hindi sapat na pagsipsip ng mahahalagang sustansya. Isang seryosong usapin lalo na para sa mga nakatatanda na natural nang humihina ang sistema ng pagtunaw. Maaari kang kumain ng masustansyang pagkain araw-araw, pero kung kulang ang laway, maaaring hindi rin ito ganap na mapakinabangan ng iyong katawan. At narito ang isa sa pinakamahalagang bahagi. Ang laway ang nagsisilbing natural na pampadulas na nagbibigay daan upang makapagsalita ka ng malinaw, makanguya ng hindi nasasaktan, at higit sa lahat, makalunok ng ligtas. Subukan mong lumunok ngayon at pansinin kung paano tinutulungan ng laway na maging maayos at madulas ang pagdaan ng pagkain o likido sa iyong lalamunan. Kapag sapat ang laway, nagiging mas ligtas at mas komportable ang bawat paglunok. Isang simpleng proseso na napakahalaga para sa iyong pang-araw-araw na kalusugan. Ngayon, isipin mo na sinusubukan mong lumunok ng isang pirasong whole wheat bread o karne nang walang kahit kaunting laway na tutulong magpadulas. Parang sinusubukan mong itulak ang isang napakalaking barkong pangkargamento sa gitna ng disyerto ng Arizona. Hindi nabubuo ang pagkain sa maayos at madulas na bolus na dapat sana'y madaling dumulas pababa. Sa halip, ito'y nagiging tuyo, nagkakawatak-watak at nagiging maliliit na pirasong maaaring makabara. At dito nagsisimula ang panganib. Kapag ang maliliit na pirasong ito, na maaaring may kasamang bakterya mula sa bibig, ay maling makapasok sa daanan ng hangin at umabot sa baga, maaaring tumaas ang panganib ng aspiration pneumonia, isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Kung iisipin, sapat na sana iyon para maituring nating napakahalaga ng laway. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang laway ay likas na tagapagpagaling ng bibig. Araw-araw, patuloy nitong binababad ang iyong mga ngipin sa calcium, phosphate, at iba pang mineral na tumutulong mag-ayos ng enamel matapos ang acid attack mula sa bakterya. Kasabay nito, tinutulungan din nitong paghilumin ang maliliit na sugat at singaw sa loob ng bibig sa pamamagitan ng growth factors at tissue repair proteins. Kapag tuyong-tuyo ang bibig, nawawala ang natural nitong kakayahang maghilom, magdepensa, at panatilihing balanse ang sarili. Para itong hukbong walang bala, security system na naka-off, at ospital na walang doktor, sabay-sabay. Ang terminong medikal para sa kondisyong ito ay xerostomia. Hindi ito simpleng pakiramdam lang na pwedeng ipagsawalang bahala. Ito ay aktwal at nasusukat na pagbawas o pagkawala ng laway. Ang likidong nagsisilbing tagapagtanggol, tagatunaw, pampadulas at tagapagpagaling ng iyong bibig. Kapag nabawasan ng laway, lalo na sa loob ng 7 hanggang 8 oras ng tulog kung kailan natural na bumababa ang produksyon nito, nagiging mas vulnerable ang bibig sa pagdami ng bakterya. Mula sa isang balanseng kapaligiran, maaari itong maging lugar kung saan mas madaling dumami ang mikrobyo kung hindi maagapan. Ang malagkit at tuyong pakiramdam na nararanasan mo pagbangon ay hindi lang simpleng discomfort na mawawala matapos magsipilyo o uminom ng kape. Maaari itong senyales na sa loob ng magdamag, nabawasan ang isa sa pangunahing depensa ng iyong katawan at nagkaroon ng pagkakataon ang bakterya na dumami, bumuo ng biofilms at maglabas ng mga byproduct na maaaring makaapekto sa kalusugan ng bibig at katawan kapag napabayaan
pamahalaan. Ang hindi pagpansin dito ay parang hindi mo pinapansin ang isang alarm. Maaaring hindi agad maramdaman ang epekto, pero habang tumatagal, lumalaki ang panganib. Sa tuwing nagigising kang tuyong-tuyo ang bibig at iniisip mong normal lang ito sa edad mo or side effect lang ng iniinom mong gamot, maaaring hindi mo namamalayan na unti-unting lumalala ang sitwasyon. Kapag hindi ito natugunan, maaari itong humantong sa mga komplikasyong mas mahirap gamutin sa kalaunan. Kaya mahalagang maunawaan kung ano ang maaaring sanhi nito. Sino nga ba ang madalas na nakaapekto sa produksyon ng laway? Ang sagot ay hindi lang iisa. Kadalasan, ito ay kombinasyon ng iba't ibang salik na sabay-sabay na nakaaapekto sa iyong salivary glands. At posibleng may ilan dito na pamilyar sa iyo. Unang-una sa listahan ay ang mga gamot na iniinom araw-araw. Mahigit 500 uri ng gamot. Marami sa mga ito ay karaniwang nirereseta at aprobado ang may tuyong bibig bilang kilalang side effect. At narito ang mahalagang punto. Maraming tao ang hindi lang iisang gamot ang iniinom, kundi 5, 10 o higit pa bawat araw. Ang kombinasyong ito ay maaaring magdulot ng mas malakas na epekto sa produksyon ng laway. Kabilang dito ang ilang gamot para sa alta presyon, lalo na ang diuretics tulad ng hydrochlorothiazide na nagpapalabas ng tubig sa katawan sa pamamagitan ng bato. Mayroon ding antihistamines para sa allergy tulad ng diphenhydramine, loratadine at cetirizine. Ang ilang antidepressants, partikular ang mga SSRI gaya ng sertraline, paroxetine at fluoxetine, pati na rin ang ilang gamot para sa anxiety tulad ng lorazepam at clonazepam ay maaari ring magdulot ng panunuyo ng bibig. Idagdag pa rito ang muscle relaxants, gamot para sa Parkinson's disease, anticonvulsants at mga gamot para sa urinary incontinence. Marami sa mga gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-apekto sa nerve signals na nagpapadala ng utos sa salivary glands upang gumawa ng laway. Kapag naaantala ang komunikasyong ito sa pagitan ng utak at ng mga glandula, bumababa ang produksyon ng laway. Parang naputol ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng command center at ng mga sundalo sa field. Naalala ko ang isang pasyente ko, si Robert, 76 na taong gulang, na dumating sa klinika na halos hindi na makakain ng solid food dahil sa sobrang tuyong bibig. Nagkaroon siya ng masakit na mga singaw at hirap na hirap lumunok. Nang suriin namin ang kanyang mga iniinom na gamot, napansin naming marami sa mga ito ay may side effect na xerostomia. Sa tulong ng kanyang primary physician, inayos ang kanyang medication plan at nagsimula kaming magpatupad ng mga hakbang para pasiglahin muli ang kanyang laway. Unti-unti, bumuti ang kanyang kalagayan. Ang mahalagang mensahe dito ay hindi para itigil ang anumang gamot nang walang payo ng doktor. Sa halip, ito ay paalala na kung nakararanas ka ng tuyong bibig, mahalagang ikonsulta ito. Dahil minsan, ang simpleng sintomas na ito ay may mas malalim na pinagmumulan at kapag naagapan ng maaga, mas malaki ang tsansang maiwasan ang mas seryosong komplikasyon. Nang suriin namin ng mabuti ang listahan ng kanyang mga iniinom na gamot, doon namin nakita ang malinaw na larawan. Umiinom siya ng diuretic para sa alta presyon, hydrochlorothiazide, antihistamine para sa seasonal allergies, diphenhydramine, antidepressant na sertraline at gamot sa prostate na tamsulosin. Bawat isa sa mga ito ay may kakayahang magdulot ng tuyong bibig. Pero kapag pinagsama-sama, para itong lumikha ng isang biolohikal na disyerto sa loob ng kanyang bibig, isang kondisyon na unti-unting sumisira sa kakayahan niyang kumain, magsalita, at kahit lunukin ang sarili niyang laway. Ang pangalawang sanhi ay isang bagay na tahimik na nangyayari habang ikaw ay tulog sa loob ng 7 hanggang 8 oras, walang malay at walang depensa. Ito ay ang paghinga sa bibig habang natutulog. Para itong iniwang nakabukas ang iyong bibig sa ilalim ng isang malakas na hairdryer buong magdamag. Sa normal at malusog na pagtulog, dapat ay sa ilong ka humihinga.
Ang ilong ay likas na idinisenyo upang painitin, padaluyin ang tamang halumigmig at salain ang hangin bago ito makarating sa baga. Isa itong natural na air conditioning system ng katawan na nagpoprotekta sa iyong upper respiratory tract. Ngunit kung sa bibig ka humihinga habang natutulog dahil sa baradong ilong, deviated septum, nasal polyps, o mas seryosong kondisyon tulad ng obstructive sleep apnea, lumilikha ka ng matinding panunuyo sa loob ng bibig. Isipin mo ito, sa loob ng 8 tuloy-tuloy na oras, malamig at tuyong hangin ang dumadaloy sa ibabaw ng iyong dila, gilagid, ngalangala at lalamunan at agad nitong pinapatuyo ang anumang laway na nagagawa pa ng iyong mga glandula. Para itong pagsampay ng basang damit sa araw na mahangin, sa umaga, tuyo at matigas na ang tela. Ganoon din ang nangyayari sa loob ng iyong bibig. Kapag natuyo ang mga tissue, mas nagiging favorable ang kapaligiran para sa anaerobic bacteria na kayang mabuhay sa mababang oxygen at tuyong kondisyon. Ang ilan sa mga ito ay maaaring makapaglabas ng mga toxin na hindi lamang nagdudulot ng matinding bad breath, kundi maaari ring magdulot ng impeksyon kung makapasok sa daluyan ng dugo. Ang ikatlong grupo ng mga sanhi ay ang mga seryosong kondisyong medikal na maaaring magpakita ng tuyong bibig bilang babala. Isa sa pinakakaraniwan at pinakamapanganib ay ang hindi kontroladong diabetes. Kapag palaging mataas ang blood sugar, isang kondisyon na nakaaapekto sa milyon-milyong tao, kabilang ang marami na hindi pa alam na sila ay may diabetes, naaapektuhan ang buong katawan, kasama na ang mga salivary glands. Maaari itong magpahina o magpababa ng produksyon ng laway. Bukod pa rito, ang mataas na glucose sa laway ay maaaring magsilbing pagkain ng bakterya, kaya nagkakaroon ng dobleng epekto, mas kaunting proteksyon mula sa laway, at mas maraming fuel para sa mikrobyo. Mayroon ding Sjogren's syndrome, isang autoimmune disease kung saan mismong immune system ang umaatake sa mga glandulang gumagawa ng moisture, kabilang ang salivary at tear glands. Mas karaniwan ito sa mga kababaihang lampas, 40 taong gulang at madalas ay hindi agad natutukoy, kaya maaaring magdulot ng permanenteng pinsala kung hindi maagapan. Ang iba pang kondisyon na maaaring may kasamang tuyong bibig ay Parkinson's disease, na nakaaapekto sa muscle control, kabilang ang mga kalamnan na may kinalaman sa paglunok at produksyon ng laway, rheumatoid arthritis, pinsala sa mga ugat sa ulo o leeg dahil sa aksidente o operasyon, at maging ilang uri ng cancer at chemotherapy na maaaring makasira sa salivary glands bilang bahagi ng side effects ng paggamot. Ang ika-4 at huling grupo ay ang mga pang-araw-araw na gawin na tila inosente, ngunit maaaring nakaapekto sa produksyon ng laway. Ang chronic dehydration ay karaniwan lalo na sa mga nakatatanda dahil humihina ang pakiramdam ng uhaw habang tumatanda. Ang paninigarilyo ay direktang nagpapatuyo ng bibig at maaaring makapinsala sa salivary glands sa paglipas ng panahon. Ang labis na pag-inom ng alak na may diuretic effect ay nakapagpapawala ng tubig sa katawan. Ganoon din ang sobrang caffeine mula sa kape, tsaa at soft drinks na maaari ring mag-ambag sa dehydration kapag hindi nababalanse ng sapat na pag-inom ng tubig. Makikita mo kung paano nagsasanga-sanga at nagsasama-sama ang mga salik na ito. Isipin ang isang 65 taong gulang na umiinom ng maraming gamot para sa alta presyon at depression, may hindi kontroladong diabetes, humihinga sa bibig dahil sa sleep apnea, umiinom ng 4 o 5 tasa ng kape bawat araw, at kulang pa sa tubig. Ang kombinasyong ito ay maaaring maglagay sa kanya sa mataas na panganib ng mga problemang pangbibig na maaaring humantong sa seryosong komplikasyon kung hindi mabibigyan ng pansin. Ngayon, dumako tayo sa seryosong bahagi ng usapan kung paano maaaring maugnay ang tuyong bibig sa mas mabibigat na komplikasyon. Isa sa pinakakilalang panganib ay ang aspiration pneumonia. Ito ay isang impeksyon sa baga na maaaring mangyari kapag ang pagkain, likido o laway na may kasamang bakterya ay napunta sa daanan ng hangin sa halip na sa tiyan. Kapag kulang ang laway, hindi nabubuo ng maayos ang pagkain sa isang madulas at compact na bolus na madaling lumunok.
Sa halip, nagiging tuyo at pira-piraso ito. Sa proseso ng paglunok, maaaring may maliliit na partikulo na mapunta sa maling daanan at makarating sa baga. Ang mga partikulong ito ay maaaring may kasamang bakterya tulad ng Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae at Staphylococcus aureus, mga organismong kilalang maaaring magdulot ng seryosong impeksyon lalo na sa mga may mahinang resistensya. Sa mga batang malusog, malakas ang cough reflex kaya kadalasan ay nailalabas agad ang anumang napunta sa maling daanan. Ngunit sa mga nakatatanda, lalo na yaong may mahinang respiratory muscles, umiinom ng sedative medications o may kondisyong neurological na nakaaapekto sa pag-ubo, maaaring hindi agad mailabas ang mga partikulong ito. Kapag nanatili ang mga ito sa baga, maaaring magsimula ang impeksyon at kumalat sa loob ng ilang oras o araw. Ang aspiration pneumonia ay hindi simpleng pulmonya lamang. Madalas itong nangangailangan ng agarang atensyong medikal at maaaring mangailangan ng ospitalisasyon, lalo na sa mga matatanda o may iba pang sakit. Kaya kung paulit-ulit ang tuyong bibig at may kasamang hirap sa paglunok o madalas na pag-ubo habang kumakain, mahalagang kumonsulta agad sa doktor. Ang maagang pagkilala at pag-aksyon ang susi upang maiwasan ang mas seryosong komplikasyon. Isa itong ganap na emerhensyang medikal. Sa mga malulubhang kaso, lalo na sa matatanda at may iba pang iniindang sakit, maaari itong maging banta sa buhay dahil ang mga bakteryang sangkot ay maaaring agresibo at mahirap gamutin. Kapag hindi naagapan, pwedeng magdulot ito ng malawakang pinsala sa baga at magresulta sa matinding paghina ng paghinga sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Nakakita na ako ng mga pasyente sa ICU na nakakabit sa mechanical ventilator. Hirap na hirap sa bawat paghinga dahil sa aspiration pneumonia. At kapag binalikan ang kwento, nagsimula lang pala ito sa paulit-ulit na tuyong bibig na hindi nabigyang pansin at inakalang normal lang sa pagtanda. Ang masakit na katotohanan, marami sa kanila sana ay nasa bahay pa, maayos ang kalagayan, kung ang simpleng babala ng kanilang katawan ay naseryoso ng mas maaga. Ang ikalawang panganib ay hindi kasing bilis ng una pero pareho ring mapanira. Nagsisimula ito sa tila simpleng cavities o gingivitis. Ngunit kapag tuloy-tuloy ang panunuyo ng bibig, maaari itong lumalim at maging abscess, osteomyelitis o impeksyon sa buto at sa pinakamatinding sitwasyon, sepsis, isang malawakang reaksyon ng katawan sa impeksyon na maaaring ikamatay sa loob lamang ng ilang oras kung hindi maagapan. Ang bibig na walang sapat na laway ay nagiging perpektong lugar para sa mga bakterya na sanhi ng pagkabulok ng ngipin. At hindi lang ito karaniwang cavity na kayang ayusin ng simpleng pasta. Sa mga nakatatandang may chronic dry mouth, madalas na nagkakaroon ng root cavities, isang mas agresibong uri na direktang umaatake sa ugat ng ngipin, lalo na kapag umurong na ang gilagid dahil sa edad. Kapag walang laway na magne-neutralize ng asido at magbigay ng mineral para sa repair, mabilis at kadalasang hindi na maibabalik ang pinsala na maaaring humantong sa pagkawala ng mga ngipin sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi pa rito nagtatapos ang problema. Ang parehong bakterya ay maaaring magdulot ng matinding pamamaga ng gilagid mula gingivitis hanggang periodontitis, kung saan mismong butong sumusuporta sa ngipin ang unti-unting nasisira. Nabubuo ang malalalim na pockets ng impeksyon na nagsisilbing permanenteng imbakan ng mikrobyo. At narito ang mahalagang punto. Ang gilagid na madaling dumugo ay hindi lang isyung pang-dental. Isa itong direktang daan papunta sa bloodstream. Ang mga bakterya tulad ng Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia at Treponema denticola ay maaaring makapasok sa sirkulasyon at makarating sa mahahalagang bahagi ng katawan. Ipinakita ng makabagong pananaliksik na may ugnayan ang ilang oral bacteria sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso at stroke. May mga pag-aaral ding tumitingin sa posibleng koneksyon nito sa neuroinflammation na maaaring makaapekto sa utak.
Bagaman patuloy pa ang pananaliksik, malinaw na ang kalusugan ng bibig ay hindi hiwalay sa kalusugan ng buong katawan. Sa pinakamatinding sitwasyon, ang malubhang impeksyon sa ngipin ay maaaring maging malalim na abscess sa mukha o leeg na pwedeng makaapekto sa paghinga. Maaari rin itong mag-trigger ng sepsis, isang kondisyon kung saan ang immune system ay labis na nagre-react at napipinsala pati ang sariling mga organo. Ang sepsis ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Estados Unidos at may mga kaso na nagsisimula sa impeksyong dental na sana ay naagapan kung natugunan ang matagal ng tuyong bibig. Ang ikatlong panganib ay mas tahimik, ngunit pangmatagalang mapanira. Progresibong malnutrisyon at social isolation na nagpapabilis ng paghina ng katawan at isipan. Kapag laging tuyo ang bibig, nagiging masakit ang pagnguya at delikado ang paglunok. Ang pagkain na dapat sanay masaya at nakapagpapalusog ay nagiging stressful at minsan ay iniiwasan na. Dahil dito, maraming taong may matinding dry mouth ang umiiwas sa masusustansiyang pagkain na nangangailangan ng maayos na pagnguya, tulad ng lean meats na mayaman sa protina, sariwang prutas at gulay na puno ng bitamina at fiber. Sa halip, mas pinipili ang malalambot at processed na pagkain na mas madaling lunukin ngunit kulang sa nutrisyon. Ang pagbabagong ito sa diet ay maaaring magdulot ng domino effect. Ang kakulangan sa protina ay nagreresulta sa pagkawala ng muscle mass or sarcopenia na nagpapataas ng panganib ng pagkadapa at pagkahulog. Ang kakulangan sa bitamina at mineral ay nagpapahina sa immune system. Ang kakulangan sa fiber ay maaaring magdulot ng chronic constipation at iba pang problemang digestive. Kasabay nito, ang chronic bad breath at hirap sa pagsasalita dahil sa kakulangan ng laway ay maaaring magdulot ng hiya at pag-iwas sa pakikisalamuha. Unti-unting nababawasan ang pakikilahok sa mga salu-salo ng pamilya, pagtanggi sa mga imbitasyon at paglayo sa mga aktibidad na nagbibigay saysay sa buhay. Ang ganitong uri ng social withdrawal ay maaaring makaapekto sa mental health at mag-ambag sa depression at anxiety, lalo na sa mga nakatatanda. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga konkretong hakbang na maaari mong gawin. Hindi sapat na malaman ang panganib, kailangan ng aksyon. Sa loob ng maraming taon ng pag-aalaga sa mga pasyenteng may xerostomia, nakabuo ako ng 7 hakbang na praktikal at napatunayang makatutulong kapag sinusunod ng maayos at tuloy-tuloy. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan o komplikadong procedure. Ang kailangan dito ay disiplina at consistency. Unang hakbang, estratehikong hydration. Ang pinakamahalagang pundasyon ay sapat na pag-inom ng tubig. Hindi ito ibig sabihin na iinumin mo agad ang napakaraming tubig sa isang upuan. Mas mainam ang madalas ngunit maliliit na lagok sa buong maghapon. Maaari kang mag-set ng alarm bawat 30 hanggang 45 minuto bilang paalala na uminom ng kaunting tubig. Huwag hintaying mauhaw ng husto dahil habang tumatanda, humihina ang thirst mechanism. Kapag nauhaw ka na ng todo, maaaring dehydrated ka na. Maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng kama at ugaliing uminom agad pagbangon. Mas mainam ang tubig na room temperature o bahagyang maligamgam kaysa sobrang lamig, lalo na kung sensitibo ang bibig. Ikalawang hakbang, masusing oral hygiene. Kapag kulang ang laway, kailangan mong palitan ang natural nitong proteksyon sa pamamagitan ng maingat at regular na paglilinis. Magsipilyo ng hindi bababa sa 3 beses sa isang araw gamit ang ultra-soft toothbrush at fluoride toothpaste. Huwag madiin ang pagkuskos. Mas mabuti ang banayad na paikot na galaw. Huwag kalimutang linisin ang dila gamit ang tongue scraper dahil dito madalas naiipon ang bakterya. Mag-floss araw-araw, lalo na bago matulog upang matanggal ang mga debris sa pagitan ng ngipin. Maaari kang gumawa ng simpleng banlaw gamit ang kalahating kutsarita ng asin na tinunaw sa isang basong maligamgam na tubig. I-swish ito ng 60 hanggang 70 segundo pagkatapos magsipilyo.
Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga at hindi nito lalo pang pinatutuyo ang bibig kumpara sa mga mouthwash na may alcohol. Ikatlong hakbang, mechanical na pagpapasigla ng salivary glands. Maaari mong pasiglahin ang produksyon ng laway sa pamamagitan ng pagnguya ng sugar-free gum o pagnguya ng pagkain na nangangailangan ng kaunting effort ngunit ligtas lunukin. Ang simpleng pagmasahe sa bahagi ng pisngi at ilalim ng panga kung saan matatagpuan ang mga salivary glands ay maaari ring makatulong. Sa ganitong paraan, tinutulungan mong gisingin muli ang natural na kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng laway. Ang susi sa lahat ng ito ay consistency. Ang bawat araw na hindi mo pinapansin ang tuyong bibig ay isang araw na maaaring magbigay ng pagkakataon sa bakterya na dumami. Pero ang bawat araw na gumagawa ka ng hakbang para itama ito ay isang hakbang palayo sa mga komplikasyong maaaring iwasan. Ang simpleng sintomas na ito ay hindi dapat katakutan, pero dapat seryosohin. At sa tamang kaalaman at aksyon, may magagawa ka para mapanatiling malusog ang iyong bibig at ang buong katawan. Ang pagnguya ng sugar-free gum na may xylitol ay isa sa pinakamabisang hakbang na maaari mong gawin. Ang xylitol ay isang uri ng sugar alcohol na hindi kayang i-metabolize ng mga mapaminsalang bakterya, kaya literal silang nagugutom habang ang mabubuting bakterya naman ang umuunlad. Ang simpleng pagnguya ay nagpapagana ng neural reflexes na naguutos sa iyong mga salivary gland na dagdagan ang produksyon ng laway. Humanap ng gum na may hindi bababa sa 1 gramo ng xylitol bawat piraso at nguyain ito ng 10 hanggang 15 minuto pagkatapos ng bawat pagkain. Ang mga brand tulad ng Epic, Pure at Spry ay partikular na ginawa para sa kalusugan ng bibig. Maaari ring gumamit ng sugar-free na matitigas na candy, ngunit mas hindi ito kasing epektibo ng gum dahil wala itong tuloy-tuloy na mekanikal na stimulation na kailangan ng mga glandula. Kasama rin sa mga nakapagpapasigla ng laway ang mga pagkaing nangangailangan ng matinding pagnguya tulad ng sariwang mansanas, hilaw na kintsay, hilaw na karot at iba pang matitigas at fibrous na pagkain. Bukod sa pinasisigla nito ang produksyon ng laway sa pamamagitan ng masticatory reflexes, nakakatulong din itong linisin ng mechanical ang ibabaw ng mga ngipin at i-ehersisyo ang mga kalamnan ng panga na maaaring nanghina dahil sa pag-iwas sa matitigas na pagkain. Ang ika-4 na hakbang ay ang paglikha ng isang nighttime oasis o isang kapaligirang sumusuporta sa paggaling ng iyong bibig habang natutulog. Ang gabi ang oras na pinakadelikado para sa mga taong may tuyong bibig dahil likas na bumababa ng malaki ang produksyon ng laway habang tayo ay natutulog. Kaya ang bibig ay nagiging halos walang depensa laban sa bakterya sa loob ng 7 hanggang 8 magkakasunod na oras. Isa sa pinakamahusay na investment para sa kalusugan ng iyong bibig at buong katawan ay ang isang dekalidad na cool mist humidifier. Iwasan ang mga mumurahing humidifier na halos hindi gumagana. Pumili ng matibay na modelo na kayang panatilihin ang humidity ng iyong silid tulugan sa pagitan ng 40 at 50% sa buong magdamag. Ilagay ito ng humigit kumulang 6 na talampakan mula sa iyong kama upang malanghap mo ang mamasamasang hangin buong gabi nang hindi nagkakaroon ng sobrang kondensasyon sa kwarto. Gumamit lamang ng distilled o purified na tubig upang maiwasan ang pagkalat ng mineral at posibleng kontaminante sa hangin. Maaari ka ring maglagay ng ilang patak ng tea tree essential oil sa reservoir ng tubig dahil mayroon itong natural na antimicrobial properties na nakakatulong bawasan ang mga pathogen sa hangin. Maglagay ng 1 basong tubig sa tabi ng kama para kung magising ka sa gabi na sobrang tuyo ang bibig, maaari kang magmumugmuna bago lunukin ang tubig. Huwag basta iinom lamang. Igalaw muna ang tubig sa loob ng bibig upang maipamahagi ang moisture sa lahat ng bahagi bago ito lunukin. Kung ikaw ay humihinga sa pamamagitan ng bibig habang natutulog, maaaring gumamit ng nasal strips tulad ng Breathe Right upang mapabuti ang daloy ng hangin sa ilong o kumonsulta sa isang sleep medicine specialist upang masuri kung may posibilidad ng obstructive sleep apnea na nagiging sanhi ng paghinga sa bibig sa gabi.